Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw sa mga nasa ibang dako ng mundo na sumasama sa samba natin dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. At ang pagdiriwang na ito ng Christ the King o Kristong Hari ay ito yung pagtatapos ika nga ng isang taong pagdiriwang ng simbahan. At ito rin yung fiesta ng seminaryong ito, yung community ng Christ the King Mission Seminary na itinatagpa noong 1933. At 1925, noong official na ginawa o iniluklok ng Santo Papa noon, si Pope Pius XI, ang kapistahan ng Kristong Hari para sa buong simbahan. At napakagandang pagtatapos ika nga ng itong liturgical year o taon ng simbahan with this positive and beautiful note of the victorious King Jesus Christ. Nung pinaaral ako sa Roma, isa sa mga maalala kong subjects namin, optional subjects ng kurso ng liturgy sa Rome ay itong Art for the Liturgy. Malala ko na isa sa mga klase namin ay tungkol doon sa mga appropriateness of the representations of Jesus. Yung bang paglalarawan kay Jesus, kasi wala namang picture, wala namang video, wala namang live streaming noon. Yung bang paglalarawan kay Jesus ay tama? Kagaya halimbawa ng paglalarawan ng Sacred Heart. Ano ba yung usual na image ng Sacred Heart ni Jesus? Mayroon yung puso sa labas ng kanyang dibdib. O yung Christ the King, no? Yung Kristong Hari. Yung tanong ay, ito bang paglalarawan ay sapat at tama? At ito ba'y nagpapahiwatig ika nga itong mga imahen na ito ay may kaugnayan nga ba doon sa isinasaad o paglalarawan sa banal na kasulatan? Ito ba'y naglalarawan ng kultura, pananaw, kung saan sumulpot itong mga imahen ng mga ito? Halimbawa, yung itong popular image of Christ the King. Makita natin na itong imahen na ito ay may influensya ng medieval culture na kung saan yung nangingibabaw yung parang the ideal o inaasam-asam o ika nga yung ng tao noon ay yung hari, yung magiging hari, reyna. Kaya makikita natin yung paglalarawan kay Jesus na mayroong korona ng ginto, yung magarang damit, nakaluklok sa trono, etc. Pero kung ito'y ating ihambing doon sa paglalarawan ng Christ the King, Kristong Hari, doon sa paglalarawan ng Ebanghelyo o ang Biblia, ay makikita natin na ang paging hari ni Jesus, no,
na ito'y ikangay napakalayo doon sa paglalarawan ng medieval culture. Yung imahen ng Christ the King sa Ebanghelyo ay hindi yung may korona ng ginto, na may trono, kundi si Kristo na sa krus, na may koronang tinik, at ang kanyang baston ay ang krus. So makita natin na itong imahe, lalong-lalo na doon sa imahe, sa Gospel ni Saint John, na ang nakapakong Kristo ay ang imahe ng maluwalhating hari. The crucified Lord is, according to John, is the true image of the victorious Lord. At itong imahen na ito ni Kristo doon sa krus, ito yung imahe ng ikangay na yayakap sa buong sanlibutan. Maalala ko itong yung payo, challenge at caution ng aming professor, magaling na professor sa liturgical art or arts for the liturgy, ay sabi niya, to think critically, sabi niya, about these representations of Christ. Bakit? Because they might project not the authentic Christ, but a projection of a particular ideology or culture, and may influence our view of life or how we conduct ourselves. Critical thinking. Yun yung hamon niya. Sa mga pagbasa ngayon, makikita natin yung napakalalim at napakayamang imahe ni Kristo bilang hari. Sa unang pagbasa, doon sa aklat ni Propeta Ezekiel, ang Diyos ay inilalarawan bilang pastol. At ipinapaalala sa atin na ang turing mismo ni Jesus sa kanyang sarili bilang isang mabuting pastol na magdadala, magpapakain, mag-aalaga sa kanyang kawan. At sa ikalawang pagbasa, si San Pablo ay inilalarawan niya si Kristo bilang isang makapangyarihang hari na nabuhay mula sa patay at na siya'y ang ikangay, ang bagong anyo ng kapangyarihan, autoridad. No. Si Kristo na matagumpay. At ang Ebanghelyo naman ay ilalarawan si Kristo bilang namula sa kaluwalhatian upang bilang isang hukom. At ito'y makikita natin na ang basehan nitong paghuhukom ni Kristong maluwalhati, ang hari, ay ito na nga yung basehan ay ang pag-ibig at ang pagsagawa nito, ang pagsabuhay nito sa ating buhay. Si Jesus ay nilalarawan dito hindi lamang
mabuting pastol na nagpapakain, na naglulunas, nag-aakay, kundi siya rin, si Kristo, na nasa mga nangangailangan. Dito sa paglalarawan o parable na kung saan yung paghihiwalayin ang karnero sa mga kambing sa huling paghuhukom, na kung saan ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng accounting, ika nga, no? Kung ano nga ba, kung papaano ba nating ginamit ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y tumulong, nagpakain sa mga nangangailangan, na nagugutom, nauuhaw, mga dayuhan, mga may sakit, mga bilanggo. Dito, ipinapakita sa atin na ginawa ni Hesukristo. At ang gantimpala o kaparusahan ay nakabatay doon sa pagkilala natin sa Kanya at ang ating pagturing sa mga nangangailangan. Mga kapatid, minsan ito yung isa sa mga nanghahamon sa atin bilang mga Kristiyano, na o yung tanong very disturbing, sabi nga ng mga iba, yung detalye ng sa huling bahagi ng Ebanghelyo. There is this disturbing detail of the gospel. The King or the Son of Man will send into eternal fire prepared for the devil and his angels, those who failed to see Christ in the needy. Yung tanong ay, is God or Christ condemned eternally those who failed to live charity? Ganun ba ang patutunguhan ng mga failure sa pamumuhay ng pag-ibig? Yung mga dalubhasa ng Biblia ay ang nagsasabi, they caution us, dahan-dahan tayo, that we should not take literally this Bible account. First, they say that this text is inspired by the so-called apocalyptic reading. Yung parang yung mangyayari sa sang hinaharap. It projects these things at the end time or the end of time. Pero sabi nila, but actually, such writing deals with the present. Hindi yung mangyayari sa panghinaharap, kundi ito yung nangyayari ngayon o doon sa anong isulat ito. At and not actually something of the end time or the so-called judgment time. The point really, according to this to the experts of the Bible, would say that the point actually of the parable is a strong reminder for us to be careful not to miss Christ present in our life, especially
in the needy. Because the needy is is the sacrament of Christ. Naway makilala natin si Kristo, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At ito, kagaya niya, na naglingkod ng kanyang tunay na paghahari, ay naglingkod sa mga nangangailangan. Ito rin ang hinihingi niya sa atin bilang mga tagasunod niya. So may our celebration of Christ the King help us to grow in our awareness of Christ present in our lives through the presence of others, especially the needy. At naway mapaglingkuran natin lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Alam ko na kanya-kanya tayong mga dalang, lalong-lalo na sa panahong ito, na mga daladalang problema, hindi lamang personal, kundi even economic. Pero ito rin yung hamon sa atin ng Panginoon, na naway hindi lamang yung ating sarili, kundi makita rin natin siya sa kapwa. Another point that I would like to share is the challenge of Christ the King has something to do with power, our exercise of power. At ipinakita niya na ang tunay na makapangyarihan ay hindi yung nananakit ng kapwa o kayang saktan ng kapwa, kundi ang tunay na makapangyarihan ayon kay Kristo ay yung kayang maglingkod, kagaya na ipinakita niya. The strength, the true strength of a believer, of a Christian, is found in his ability or her ability to serve. At ipinapaalala rin sa atin, those who exercise authority, he is reminding us that our authority is not absolute. Ilan ng diktador ang dumaan sa mundong ito. Nagsimula pa nung panahon ni Kristo hanggang ngayon, o the recent ones, saan na sila? I think we should read more history in order to temper our lust for power. Kasi hindi nagtatagal, pahiram lamang nito. And the most meaningful way of living and using our power is precisely in serving. May Jesus Christ, King of the universe, who served for the good of the humanity, for our salvation, be also our strength in using what we have as power also to serve. Amen.